Ang daming nagtatanong sa akin lately, saan ba magandang tumambike sa Metro Manila? As someone na mahilig magbike at mag-hangout with friends, I think I got the perfect suggestions for you. Madaming options na pwedeng puntahan sa city, and let me tell you some of my favorites. This is Lester Baviera and you're listening to Tambike Session, an anima podcast. During this pandemic, isa sa mga pinakagusto kong ginagawa yung tumambike. Ito yung magbabike lang ako, usually with friends, and then hang out somewhere. Dahil limited lang yung pwedeng puntahan, especially during the first few months of the community quarantine. Usually, around Metro Manila lang ako nagbabike. Mahirap din kasi lumayo eh. Siguro magkakape, kakain ng masarap, o kaya photography session. Pero ang hindi mawawala dyan ay yung kwentuhan sa kung sino mang kasama ko magbike. It's one way na pang-distress ko, especially nung first months of the community quarantine. Medyo stressful yung mga nangyayari. Nandiyan yung uncertainties, nandiyan yung sakit, nandiyan yung nag-aaway yung mga magkakapamilya. So ginagawa ko rin siya to catch up with friends and ask them kung kamusta na sila during those tough times. Pati pa rin naman ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. But back then, cycling is one of the safer activities that you can do. Dati, madali lang magbike papunta sa Makati para tumambay kasi konti lang yung mga kotse sa kalsada. Usually, people go to Esteban sa Legazpi Village kasi maliwalas doon, tapos merong kapihan. Doon usually nagko-converge yung madaming cyclist. Most of them have nice bikes. Tapos tumatambay lang sila, especially during weekend mornings. So, minsan pupunta ka dun sa Esteban, tapos makikita mo hilera ng mga bisikleta na nakapark dun sa gutter kasi wala pang bike rack nun eh. Tapos parang ang saya-saya lang nung feeling na lahat ng mga tao nag-uusap about bicycles, tapos nagkakape, nag-enjoy, tapos minsan may mga nagba-bike-bike dun, subukan mo yung bike ng ibang tao. It was really a nice feeling. Pero ngayon, medyo nagbabago na rin kung paano tumambike yung mga tao. Bumabalik na sa pre-pandemic phase na kung saan tumatambay na sila during events, dinadala nila yung bike kapag merong concert, merong mga nag-o-organize ng mga fun rides, ng mga karera. So, masayang tambike yun kasi parang in a way, merong ganap o kaya merong purpose yung pag-hangout mo. Pero hindi naman regular yun eh. So, usually, kapag walang ganap, especially during weekdays, pupunta lang yung mga tao sa random coffee shop o kaya pumupunta lang yung mga tao sa mga bike-friendly spots kung saan wala, tambay lang sila doon and catch up with friends. Ako personally, nag-enjoy ako sa mga coffee hangouts. Mas lalo ko nang na-appreciate ngayong pandemic yung kape because of cycling. Kasi dami kong nakilalang siklista at barista na nagturo sa akin kung paano ba yung, I wouldn't say proper, pero paano ba malaman yung lasa ng isang kape. Dati parang umiinom lang ako ng kape kasi, it's just coffee. Pero ngayon, nage-gets ko na yung mga nutty notes, yung mga fruity flavors, yung mga ganyan. Dati 'pag maasim yung kape parang maiisip ko na, "Ay ang asim lang niya." Pero ngayon, meron pala siyang reason behind those flavors. So natutunan ko siya because of coffee hangouts, pagtambay sa mga kapihan. Yun nga, 'pag tumatambay ka sa mga kapihan, I should say na medyo magastos siya. But a tambike doesn't necessarily have to be expensive or hindi kailangan gumastos sa lahat ng tambike. 'Di ba nung bata tayo, parang masaya lang tayo na nagba-bike-bike lang diyan sa village or sa kalsada, kukuwentuhan ka lang sa park o kaya magba-bike ka papunta sa bahay ng kaibigan mo ta's maglalaro kayo ng PlayStation. Well, gano'n din naman ngayon, eh, pero this time mas malaki yung playground mo. Nakakapunta ka na around Metro Manila, nakakalabas ka na ng city mo, nakakapunta ka na ng
malalayong lugar na more than 10 kilometers away from your home. Kasi mas confident ka na lumayo at pumunta sa iba't ibang lugar. Cycling made me discover na madaming mga lugar na libreng tambayan and that it isn't so bad na tumambay sa mga libreng lugar na 'to. Yung first bike ride ko, tumambay lang kami sa UP Diliman, dinala kami dun nung kaibigan namin. So, tambay kami sa UP Diliman, nag-photoshoot kami with some friends. Wala, kwentuhan, enjoy, catch up, gano'n. Yung UP Diliman, I think it's one of the best open spaces in Metro Manila. Bukod sa madaming puno, ang spacious niya tapos malapit ka lang sa maginhawa kung saan madami kang pagpipilian ng masarap na kainan o kaya, cool cafes, cool milk tea shops. Pero sa loob din ng campus madami ring food choices, na puwede mong, ah, tambayan. Tsaka merong street food na perfect for merienda. Okay, going back to that first bike ride, akala ko hanggang UP lang kami. Hanggang sa nagkabudulan at dinala kami sa Marikina River Park. So, back then, yung 'pag sinabi mong Marikina River Park, iniisip ko na, hala, parang ang layo nun, Pero na-bike namin siya and I realized that it's not that far. Kayang-kaya pala siyang i-bike and sobrang lapit lang niya sa UP Diliman. As a Manileño, parang feeling ko nag-travel ako ng napakalayo. So nung tumambay kami sa Marikina River Park, doon ko na-realize na hindi pala baduy tumambay sa mga parks in Metro Manila. Okay, I have to admit, unfortunately, meron akong negative notions noon about Philippine parks. Akala ko madumi, mainit, hindi comfortable, pero it was different nung na-experience ko na siya firsthand. Hindi pala gano'n 'yun, lalo na sa Marikina River Park, na ang lawak tapos super bike friendly. Bawal kasi yung mga motorist sa loob, so sobrang safe ka. Naalala ko nung first tambay ko sa Marikina River Park, feeling ko nasa K-drama ako. As in sinisigawan ko yung friend ko, sabi ko, "Uy, parang feeling ko nasa ano tayo, Korea, nasa Seoul tayo," ganyan. Siguro medyo malayo sa Seoul, pero yun yung feeling na nabigay sa'kin, Ang hirap i-imagine, 'di ba? Pero legit, yun yung feeling na naramdaman ko. So, parang bike-bike lang kami sa gilid ng river, tapos merong mga benches where you can relax, kwentuhan. Ta's parang naisip ko na sana lahat ng Filipinos appreciate yung mga parks, tumambay sa parks, kasi hindi naman pala siya gano'n kalala kagaya ng iniisip ko dati. So ayun, parang na-enjoy ko lang yung experience. Tapos ilang ulit pa akong bumisita sa lugar na 'to, gano'n ko siya na-enjoy. Hindi ko alam if you already know this, pero ang daming cool spot sa Marikina River Park. Merong trail, tapos merong area na ginawa ng mga tao for those who like MTB tricks. Ito yung medyo malapit sa SM City Marikina. Meron ding training para dun sa mga hindi marunong mag-bike, tapos merong bike rentals. Nakakatuwa, dahil nagko-converge din dito yung mga different kinds of cyclists. May mga na-meet akong mga lolo bikers, may mga na-meet akong mga BMX riders, mga roadies, mga naka-Japanese bikes, iba't ibang tao, puro bisikleta. Manila Bay is also a nice place for a bike hangout. Bukod sa stretch doon sa Roas Boulevard na minsan sarado o kaya maingay dahil merong ginagawang construction work, you can also go to Harbor Square o kaya sa Air One sa Pasay side to enjoy the sunset. So libre lang siya and at the same time very relaxing. Sa experience ko, sabi ng ibang tao, medyo mabaho daw tumambay sa Manila Bay. So ano pa ba yung mga other great places na maganda for a tambay in Metro Manila? I would suggest C6 sa Taguig. Meron dong protected bike lane, malawak, tumatambay yung madaming tao dun. Masarap lang mag-sightseeing and people watch doon sa area na yun kasi parang ang daming nangyayari. Okey din sa gilid ng Pasig River. Parang sinasabi nila 'di ba na madumi sa Pasig River, pero actually sa gilid nun merong mga small parks
where you can actually sit down and enjoy an afternoon. Meron ding mga small parks and parklets around Metro Manila. Halimbawa sa Quezon City, sa Scout area, madaming mga parklets. In Manila, kahit na mukha siyang chaotic, from time to time, kapag nagbabike ako, nakikita ko na merong mga small parks kung saan tumatambay yung mga tao. Even in places like Caloocan, sa Navotas meron din eh. And sa Malabon, nakita ko na merong isang malaking avenue doon na nasa gitna yung park. So, you can hang out there. Mag-ingat lang kayo kasi minsan malamok. Yung mga parklet sa Metro Manila, madaming lamok. So, ingat-ingat lang kasi mahirap magkaroon ng dengue nowadays. Libre rin naman tumambike sa mga developed areas kagaya ng BGC sa Taguig o kaya Arcovia sa Pasig. Of course, madami nga lang temptations na shop na nakakaenggan yung maglabas ng wallet. Pero if you want food trip, sa tingin ko maganda na mag-Old Manila tour ka na. You can go to Chinatown, Escolta, o kaya Intramuros. So, pwede mo namang sabay-sabay na puntahan yung mga lugar na yon in one day. While you're there, bisitahin mo na rin yung bagong bridge sa Binondo, which is very, very photogenic. Pumunta ka na rin sa Hub at magkape sa The Den. Sa may Escolta yon. Pwede ka rin pumunta sa Malate o kaya sa Liwasang Bonifacio. But I tell you, medyo chaotic lang yung kalsada sa Manila, especially sa Taft area. But it's still an interesting place for a tambay. Personally, I prefer supporting local shops and small businesses. Plus points if nagbabike yung mga staff or owner. I highly recommend coffee shops like 1C sa Pasig, located in Capitolio, The Curator na nasa Legazpi Village, Ahon Cafe sa Calamba, Yardstick which is in Esteban Street sa Legazpi Village din, Granville sa San Juan, Good Shot sa Poblacion, Common Folk in Katipunan, Quezon City, tapos sa Marikina merong Resonate and Lay-by Coffee. And kung nasan yung moving coffee shop na Combi Brew, kasi siklista yung owner and your bike is surely safe kapag customer ka niya. As of this recording, yung favorite kong tambayan is yung Kuro na located sa Katipunan Extension. Masaya tumambay sa mga cafes na bike-friendly, lalo na if medyo popular siya among urban cyclists. Bakit? Kasi it's a way of meeting people and really getting to know different cycling communities. When I started biking, yung mga former workmates and college friends ko lang yung kakilala ko na nagbabike. Pero ngayon, parang ang dami ko nang naging kaibigan. From strangers, tropa ko na sila. And some of them, nakakasama ko pa regularly. Nakaka-chat ko from time to time, exchange ng memes. Ganong level yung friendship na nabuo namin. Hindi yung tipong hi, hello lang. There's a certain magic in tambikes eh. Una, siguro you get to be connected with people instantly dahil meron kayong common factor, which is yung bisikleta. Parang automatic na meron na kayong same interest at pag-uusapan. Kahit di kayo magkakilala, parang ang gaan-gaan lang ng feeling na kausapin yung isa't isa. Medyo cheesy pero parang ganun. Tapos, exchange na kayo ng social media accounts. Tapos, all of a sudden, may kita mo na yung sarili nyo na nagbabike kayo na malayo, outside Metro Manila. Wala, masaya lang talaga yung feeling. Tapos, very organic. Hindi lang naman kapihan yung pwedeng tambayan, kundi pati mga kainan. Yung mga favorite ko na welcoming sa mga bicycles is yung Kaukay at Tetsuo sa Poblacion, Goto Monster sa Ocampo, Campfire Burger sa Scout area, Lagrima sa San Juan. Madami ring mga karinderya na okay. Favorite ko is yung sa stretch ng Maseda. Meron dun Kapampangan restaurant na go-to place namin when we're in the area. So far, yung mga bike shops, okay din siyang tambike eh. Budol Central nga lang, pero masarap tumambay sa bike shops. You get to talk to people and get to know more about bicycles. Sa Bikery, sa Quezon City, meron silang bagong shop doon. Tapos merong sofa. Pwede kang tumambay doon. Tapos makipag-usap ka lang doon sa dalawang owners. And I'm sure,
there's a high chance na meron kang mabibiling magandang item kasi ang galing nilang mambudol. And masaya ka kasi ano okay yung mga items, yung collections nila dun sa Bikery eh. Other places na okay ding tambayan, Belt Cycles. Sa Quezon City branch nila, andun yung Wide Eye Coffee. Ang sarap lang kausapin ng mga barista doon kasi ang tagal na nilang bikers. Tapos, ang dami nilang experiences na pwedeng ikwento sa'yo na sobrang inspiring, lalo na as a newbie. Gugustuhin mong ma-experience din yung mga na-experience nila. That's in Belt Cycles QC. Okay din dun sa Makati branch kasi madami ring siklista na tumatambay doon. Tsaka masaya kausap yung staff and yung mga mechanics. And I guess it also applies to other bike shops. Sa Basikleta, sa Quezon City, kung saan regular akong nagpapa-bike wash, naging kaibigan ko na rin yung mga staff doon. Tapos, parang yung mga buhay nila, nakwento nila sa akin, yung buhay ko, nakwento ko din sa kanila. Yung mga bike shops na to, especially those people who know how to build relationships with their customers. Parang feeling mo, hindi lang business yung habol nila sa'yo, kundi pati gusto nila na mag-belong ka sa kanila as a friend or as part of their bike shop community. So far, sa mga nabanggit ko, very Manila, QC, Makati, Pasig person talaga ako. Pero I know na marami ring okay sa northernmost and southernmost areas of Metro Manila. Halimbawa, sa Valenzuela, madaming nagbabike at tumatambay sa Tagalog Fishing Village. And then around Valenzuela, yung mga parks nila are very bike-friendly din. Recently, nakabisita kami sa pedestrianized avenue ng Fatima. And we should say na very ideal yung lugar. Sana madami pang ganun sa Metro Manila. Pwede lang pumunta is yung mga naka-active transport tsaka mga naglalakad. Bawal motorista sa loob. Mas madaming shops na nakapalibot. Tapos ang daming puno. Sa South naman, I heard na madami ring okay na cafes and of course, sa Alabang, very bike-friendly. I'm sure, madami pa diyang iba and I'm still trying to explore more places in Metro Manila. Pero sa tingin ko, a good tambike place really depends on your lifestyle and how you want to spend your time and money. Pwedeng solo, pwedeng with friends. Sa lugar naman, sa tingin ko, ang importante lang ay yung factor na dapat accommodating yung place na yon sa mga bisikleta na dapat safe and welcome. Kasi wala namang point magbike to a really, really good place kung bigla na lang mawawala yung bisikleta mo. Nakakain ka nga ng masarap, pero pag tingin mo naman, wala ka ng bisikletang ipapadyak. For me, the biggest factor para maging isang maganda ang isang tambike ay yung mga kasama mo. Kung trip mong tumambay with friends yung good vibes lang or yung magkakaroon ka ng isang meaningful and memorable na pagkikita. Kung toxic lang din naman yung sasamahan mo, parang wala namang sense mag-aksaya ng oras and pera for a tambike session. And syempre, sana masaya rin yung bike ride. Kahit simpleng 5 kilometers na ikot-ikot lang, okay na yun basta masaya lang yung group. And of course, ligtas yung bike ride. I really want to know more awesome and cool tambike spots in Metro Manila. Kaya message nyo ako sa first bike ride so I could check those places out. Or invite nyo ako sa mga rides nyo tapos magkwentuhan tayo after. Sana I get to help you if naghahanap kayo ng magandang tambike spot in Metro Manila. Maraming salamat sa pakikinig. This is Lester Babiera at magkita-kita ulit tayo sa susunod na tambike session.